nakakaengganyo ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't 10 milyong piso ang patong niya sa ulo. Kaya ang PNP nakatatanggap na raw ng maraming tawag, ng ilan tila nanlilito lang. Nasa Para kasi kayong mga gunggong eh. Ewan ko tong DILG, to si Abalos talaga. Bida-bida. Sa tingin mo, ewan ko sa'yo. Ito ng balitang yan. Ganito ang perspective ni Abalos sa mga taga-KOJC. Ganyang kababaw ang pag-unawa ni Abalos sa mga taga-KOJC. Kasi definitely, ang mga, siguro, hindi ako sure syempre, sino ba ang crowd ni Pastor Kibuloy? Walang iba kung hindi mga taga-KOJC. So, nag-alok ng 10 million na galing sa hindi tamang paraan, illegal na paraan, di umano, akala nila makakaakit sila ng mga taga-KOJC at isusuplong si Pastor Kibuloy. Kasi nga, ang tingin nila sa mga KOJC, mga mukhang pera, o di kaya mga masasamang tao na masusuhulan ng 10 million. Alam mo, Abalos, huwag mong igaya ang mga taga-KOJC sa inyo. Hindi, ako, eto lang Huwag mong igaya ang mga alam mo mga taga-KOJC, sa tindi ng nila, ng kanilang kingdom economy. Ewan ko kung anong tawag nila doon, nakalimutan ko anong tawag nila. Sila ho ay may kusang pagsasakripisyo. Meron silang ginagawa talaga nila yan. I mean, I really don't know fully yung kanilang doctrine. Pero one thing ang sure ako sa KOJC, that they're doing this from their heart. Wala ho sa kanila ang napipilitan. Kasi if you want to go, leave. No one is forcing you. No one is forcing you to stay and to give tithes or to give or to serve. Wala. If you don't want, walang problema. Alam niyo, sa dami na naming nakausap ng mga taga-KOJC, ni isang tao, wala akong naamoy na napipilitan lang siya doon. O hindi niya alam ang pinasok niya. Kasi alam niyo, ako po pagdating sa ganyan, mataas ang kilay ko eh. Pagka ganyan, mataas ang radar ko. Tandaan niyo, laking rin po ako. Mula high school po lumaking church na po. Alam ko ho, pag ang isang tao na andun lang dahil may gustong kapakinabangan o kaya naman napipilitan lang dito sa dami ng nakakasalumuhan at hindi lang ho yung mga worker nila nakakasalumuhan namin kahit yung mga ordinaryong mga kanilang mga kongregasyon nakakasalamuhan namin, wala kang maaamoy sa kanila na napipilitan to, puwersado ito, di ba? Ano to? Mga peke itong... Hindi, yung kanilang pagsunod galing talaga sa puso. Hindi dahil sila'y nakikinabang o hindi kaya dahil sila'y pinilit o wala silang choice. Walang ganun. Kaya pang-iinsulto sa membro ng KOJC itong alok na 10 million. Ang akala nila merong maaakit dito sa 10 million nila. Sorry to say, Abalos, wag mong itulad yung sarili mo sa kanila. Hindi, totoo. Etong mga to, ang pera sa kanila, wala. Hindi sa kanila yan. Sa kanila talagang, sabi ko nga may pagka-alien sila Which is true. We should be. As a matter of fact, di ba? We no longer citizen of earth, we are citizen of heaven. So our mindset should be in the things of the Lord, the kingdom. Ganun dapat. At ganun ang nakikita ko sa kanila, ha? Again,
we're not the same doctrine, pero yun ang nakikita ko sa mga puso at isipan ng mga taga KOJC. Ganun ang thinking nila. Kaya insulto ito. Insulto ito sa kanila. Yung mag-alok ka ng 10 million, akala mo naman isusuplong nila. Una-una, hindi naman talaga nila alam kung nasaan. Pero kalokohan eh. Si Brian Castillo. Mula nang maglabas ng wanted poster at 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo kay Pastor Apollo Kibuloy, dumarami na raw ang natatanggap na tawag ng Philippine National Police na nagsasabing may impormasyon sila kay Kibuloy. Pinagtitripan lang kayo ng mga tumatawag na yan. Hindi sa tingin ko lang, ang daming ganyan, prank calls. Oo, nagtitripan lang kayo niyan. Hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus. That is not impossible, sir, na baka meron dyan na talagang tatawag para lang sabihin na nandito, para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating. Sabi ni Diego Latigo, tatawag daw siya bukas. Uy, wag! Sige ka, baka mamaya kasuhan ka na. Alam mo naman, si Diego Latigo, moderator to ng Banateros, kasuhan nga yan. The information being provided by those people calling po yung ating hotline po. Wala raw nakikitang mali ang pulisya sa pag-aalok ng reward money. Matatanda ang sinabi noon ni DILG Secretary Benner Abalos na galing sa mga pribadong individual ang pabuya na dismayado umano sa takbo ng kaso. Sabi naman ng PNP, hindi bago ang pag-aalok ng reward money na galing sa mga pribadong individual. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Uy, Boss Spencer, how are you? Are you well? Boss Spencer, hindi ko lang nasabi sa'yo, tigil mo na yung paninigarilyo. Maaari hindi ka magkasakit. Alam mo, maaga kang niyan. Sige ka. Sayang lahat ng pagtatrabaho mo dyan bilang OFW sa Hong Kong. Kung magkakasakit ka, tandaan mo, there are two treasures in life. Tandaan mo, dalawa ang treasure sa buhay. Huwag mong kakalimutan to, ha? One, time. Oras. Ang oras, pag lumipas, hindi na nare-rewind dyan. Kahit anong gawin mo. If opportunity knocks, wag mong pagbuksan. Hindi, buksan mo siyempre. Buksan mo. Kaya yun, time. Second, health. Yan ang mga bagay na hindi mo na marirewind. Marami dyan sa sakit sa ating katawan, lalo na pag medyo nagkakaedad, di ba? Yung diabetes, halimbawa. Kahit pa anong gawin mong diet, napakahirap na ibalik sa dati. Kaya take care of your health. Tigil ko nga, Boss Yossi. Yan, palakpakan. So sa mga may edad na ho dyan, hindi lang ko kay Spencer yan. Nang lagi niyong tatandaan, time and nakalimutan ko na kagad yung isa. Health. Ganun eh. May dementia kagad. Hindi totoo. Time and health. Yan ang hindi na marirewind. Alam nyo, mas dami akong kwento dyan, pero alam mo na, pag tumatangda ka talaga, medyo... tuloy natin to. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving. Yan, ikaw din, Jay Guevara, tigil mo na yan. Pati yung pagkain mo ng chicharon, saka maraming kanin. Of rewards po. Master Judea din, malakas man ni Garillo. Hindi ko alam. Alam niyo, walang nadudulot yung sigarilyo na yan. Mga babae na lang kayo. Hindi, biro lang. Biro lang. Gayahin nyo na lang si Jojo. Tingnan nyo si Jojo, ang payat-payat na. Kasi panay ang amoy. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, karapatan ng gobyerno na magbigay ng reward money. Magugunit ang koneksyon ni VP Sara noon ang umunoy marahas sa paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy na malapit sa pamilya Duterte. Right man na siguro dili sa man. gobyerno Ato-ato. sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dili man. dunay warrant of arrest. Naniniwala naman ang PNP na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy sa kabila ng agam-agam na nasa China na ang pastor. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan ay Tanungin nyo kay Trillanes. Pagdating sa backdoor, si Trillanes ang kabisado niya yan.
Mahilig siya dyan sa backdoor eh. Verify pa po natin, but as we speak po, naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. Inaalam din kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing alam niya kung nasaan si Kibuloy pero secret daw. Sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo. Grabe yung suit ni Atty. Panelo. Parang ano eh. Michael Jackson ng datingan eh, di ba? Oh? Oh. Yan, tingnan nyo. Itsura pa lang, oh. Oh, ha? Hindi mo anong matanda na yan, no? Pero ganyan pa rin, no? Feeling ko, may susunod sa yapak ni Atty. Panelo, eh. Si Coach Oli, kahit may edad na ganyan magsusuot, no? Ay, grabe. Nagjo-joke lang naman daw si Digong. Pakiusap naman ngayon ng PNP. Well, with due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Magpasa muna kayo ng batas. Kasi merong 'di ba may anti-bomb joke 'yon. So may batas na ganun. So ngayon magawa din kayo ng batas na anti-magbiro law, ganun. 'Di ba? Kung ayaw niyo palang gino-joke kayo, gawa kayo ng batas. Pero kung sasabihin nyo lang, wala yan. Wa-epic yan. Si Duterte pa talaga sasabihin mo? Ha? Si Duterte ba? Si Duterte? Ha? Kayo talagang mga, ewan ko ha, kayo mga kapulisan.